Yan. Maiksi lamang, kaya sabay-sabay na ho tayo magbasa nito. John 14:1-3. Okay. Ito po'y sa eksena pa rin ng Last Supper. Ano ho? Basahin po natin, simula sa verse 1 hanggang verse 3, handa, basa. Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay na aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paroroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at may ihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Amen. Yan po yung mga salita ng Panginoon sa mga disciples niya nung gabi na sila po'y natatakot, nalilito, gabi na kung saan ay arestuhin ng Panginoon. Tayo po'y mag-pray. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang aming mga binasa at ngayon pag-aaralan. Ikaw po, Lord, ang mangusap sa puso namin. Mabigay liwanag, Panginoon, at konbiksyon sa katotohanan ng iyong mga salita at encouragement din po para sumunod sa inyong kalooban. Ito po ang aming dalangin, O Diyos, in Jesus' name. Amen. Puna po tayo. Mainit ba? Initan po kayo? Mas mainit kahapon, no? O siguro dahil medyo maaga pa. Alam niyo po, kung kayo tunay na Kristiyano, alam niyo ang ibig sabihin na magkaroon kayo ng tunay na kagalakan, walang kaparis na kagalakan, dahil alam natin na ang ating mga kasalanan napatawad na ng Panginoon. Naranasan niyo na ho ba yan? Naranasan niyo ba na yung kagalakan na alam mo, hindi yung medyo alam mo, hindi yung parang malaki ang chance mo, yung meron ka talagang katiyakan na napatawad na ang lahat ng iyong mga kasalanan, yun po ay kagalakang walang kaparis. At naranasan natin yon, walang duda, nung araw na tayo po'y nanampalataya sa Panginoon bilang ating tagapagligtas. Pero yung kagalakan na yon, ay bagamat tunay, ay nare-realize natin na minsan may mga hamon sa kagalakan na yon. Mabalis natin nalaman na nung gusto natin mamuhay para sa Panginoon, ay hindi pala madali na sumunod sa Panginoon. Katunayan, dinescribe ni Jesus Christ ang pagsunod sa Kanya bilang pagkuha ng krus at pagsunod sa Kanya, meaning maging handa tayong magdusa o handa tayong mamatay sa ating mga sarili. Na napakalinaw po rito na kapag nagpapatuloy ka na sa Panginoon, meron pong mga hadlang sa iyong pagpapatuloy. May mga opposition, di ba? May mga tinatawag tayong pag-uusig, may mga sumasalungat, di ba? May mga taong umahadlang sa naisip mo na gawin ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay bilang Kristiyano. So from joy, na-realize mo, may mga challenges pala, hindi pala simple. Na bukod pa sa pag-uusig na galing sa tao, minsan ay kasama din po sa Christian life, yung tinatawag po natin na mga sufferings, mga pagdurusa, na sa paningin ng tao, dulot ng mga sirkumstansya, nagkasakit ka, sa dami-dami ng tao, ikaw pa'y nagkasakit ng ganito. Di ba may mga sakit na rare, sa ilan lang tumatama, at kakaibang kondisyon. Minsan, alam nyo, kahit Kristiyano ka, hindi ibig sabihin nun na hindi ka tatamaan ng mga ganoon Dumarating ang suffering minsan sa anyo ng kagipitan. Na Christian ka, pero parang medyo mahirap ang buhay pagdating sa pinansyal. Parang hindi ka makaarangkada at maraming limitasyon. Ang bigat pagdating sa mga bagay na ganyan at dumarating, of course, ang mga trahedya sa buhay. Mga karanasan na napakabigat na dumarating sa atin, mga dagok sa buhay, minsan na-experience natin, minsan na-experience ng ating mga mahal sa buhay, and therefore affects also ourselves. So from joy, andyan yung, nakita mo, meron palang challenge sa faith mo, may persecution, and then merong mga suffering sa buhay. At minsan, itong mga bagay na ito, yung dalawang huling binanggit natin, ang nagiging dahilan, kaya nanghihina na tayo, nawawalan tayo ng sigla para magpatuloy sa Panginoon. Kasi akala ko pa madali lang ito. Ang hirap. Discourage. At kasama na rin doon ay bahagi ng buhay sa mundo na puno ng kasalanan, kaya may pag-uusig.
at puno ng discouragement. Kaya may mga sufferings, mga tragedies sa buhay natin. We become discouraged, Pero alam natin lahat, kung tayo Christian, dapat tayo magpatuloy kahit anong karanasan meron tayo, kahit na tayo nahihirapan. At paano ba tayo magpapatuloy? Saan natin matatagpuan ng encouragement para kahit na ang hirap-hirap, susulong pa rin tayo sa ating pananampalataya? Well, ang Panginoon ay binigyan niya ng encouragement yung kanyang mga disciples. At this point, mga 12 disciples, pero si Judas, mawawala rin, mamamatay siya. So yung 11 disciples, naranasan po nila ma-discourage. Naranasan nilang manghina. Katunayan, eventually, tatalikuran nila ang Panginoon. Iwanan nila ang Panginoon, si Peter, ikakaila niya na, kilala niya si Jesus Christ. So anong sinabi ng Panginoon sa kanila? Discourage sila kasi sa puntong ito na binasa natin, alam nila na si Jesus Christ, ang tingin nila kay Jesus Christ, ay hero. Siya ang Savior na kasi nasa ilalim sila ng pananakop ng mga Romano kung paano tayo noon sinasakop ng mga Kastila, mga Japanese, ganun din sila noon under the Roman rule. At ina-expect nila na si Jesus Christ ay revolutionary, na magsisimula siya ng pag-aalsa laban sa mga Romano bilang hari. At magkatagumpay siya, at yun yung sinasabi sa Old Testament, sa Bible nila na darating na Savior, ang isip lang nila, physical or political na tagapagligtas. Kaya nung nalaman nila, sinabi ni Jesus Christ sa kanila, plainly, magdurusa ako, yung mga scribes and Pharisees ang magiging dahilan, at ako'y mapapa ko sa krus. Sinabi ng Diyos sa kanila yan. Sinabi ni Jesus Christ sa kanila. At sinabi rin naman ng Panginoon na mabubuhay siya ulit. Hindi sila nintindi. Focus sila doon sa mamamatay ito. Iniwanan natin lahat para sa Kanya. Nag-uusap na nga tayo kung sino yung mauupo sa kanang bahagi niya. Puposisyon na nga tayo Tapos umamatay siya. Nalilito sila. Paano tayo? Iiwan tayo nito. Paano na to? Now, paano sila in-encourage ng Panginoon? Yan ang context ng ating chapters na pinagsaluhan simula 2003. Hindi nyo naman malaya, tagal na. We started, ang John chapter 13 at saka 16, actually 17, isang unit yan. At nagsimula tayo mag-aral nito sa John chapter 13 to 2023. Medyo matagal-tagal na rin, At isang unit yan na kung saan ay makikita mo si Jesus Christ dahil malapit na nga po siyang magdusa at mamatay, muling mabuhay at umakyat sa langit, pinipare niya yung mga disciples sa buhay at paglilingkod na kung saan hindi na nila makakasama si Jesus Christ physically. So sila na magpapatuloy ng gawain ng Panginoon. So, ito po makikita natin mga kapatid, nung nangailangan sila ng encouragement, anong ginawa ni Jesus Christ? Bigyan sila ng pera. Ito pera, mag-mall kayo. Ganun ba? Ang ginawa ni Jesus Christ, binigyan sila ng kanyang mga salita. Binigyan sila ng mga katotohanan na magbibigay po sa kanila ng pag-asa at lakas para magpatuloy sa kanila. Binigyan sila ng Panginoon ng mga salita na kung saan nakalagay ang realidad, mga realidad sa buhay, mga katotohanan na mag-i-encourage sa kanila. Ang ating pinaka-tema, ito po yung katotohanan gusto nating talakayin, medyo mahaba ito. Tignan po natin na kailangan natin ng mga salita ni Kristo upang maaliw, ma-encourage, at maging handa saan? Na mamuhay at maglingkod ng tapat. Kailangan natin yung mga sinabi niya para tayo po ay maging handa at mamuhay at maglingkod ng tapat sa gitna ng makasalanan at nakapanlulumong mundo. Itong mundo na to, sobrang daming kasalanan, kaya pag namuhay ka godly in Christ Jesus, sabi ng Bible, you will suffer persecution. Sa mundong ito, ay dahil ito po'y fallen world, meron pong pagdurusa, mga discouragement. Anong gagawin natin para magpatuloy tayo? Kailangan natin yung mga salita ng Panginoon. Kasi yun ang ginawa niya sa mga disciples. Kailangan natin ang salita ng Panginoon. We need Christ's words to comfort us and prepare us to live and serve faithfully
dito sa makasalanan at discouraging na mundo. So, ang title po natin pag-aaralan, Encouraging Words in this Discouraging World. Encouraging Words in this Discouraging World. So, tayo po'y nabubuhay sa mundo na to na nakaka-discourage, dahil maraming dahilan, may mga kasalanan, pero may sinabi si Jesus Christ. Actually, this is part 1. Ang ating layunin ngayon ay mag-review tayo kasi ang ating bagong pag-aaralan ay John 17. So bago tayo pumunta sa 17, nagkaroon tayo ng review kung ano ba ang mga natalakay na natin. Bago yon, sermon review ang tawag dito. Okay po? So again, itong unit na ito ay nagsimula sa chapter 13, extending all the way to chapter 17. Ang setting ito ay Lord's Supper. Lord's Supper. At ibig sabihin, for the most part, or at least sa first part, ito po ay Thursday night. Thursday na bago sa kinabukasang kamatayan ni Jesus Christ. At ang tingnan niyo po sa chapter 13 verse 1. Bago magpista ng Pasko, the Passover feast, celebrate ng buong Israel, alam na ni Jesus na dumating na ang oras ng kanyang pagpanaw. Yung pagpanaw dyan, kamatayan, di ba? Pero ang nakalagay talaga dyan, paglisan, pagalis. At it makes sense, kasi sinabi dyan kasi, kanyang pagpanaw o pagalis sa sanlibutang ito, saan siya pupunta? Patungo sa Ama. Okay? Now, alam natin ang pagkakasunod-sunod ng buhay ni Jesus Christ. Bago siya umakyat sa Ama, ano muna nangyari sa kanya? Nagdusa, namatay, nilibing, muling nabuhay, at saka umakyat. Okay. Ibig sabihin, nung sinabi ni Jesus Christ na dumating na yung oras para siya bumalik sa Ama, ibig sabihin nito, masisimula ng gumulong ika nga yung tinatawag na kanyang pagdurusa. Kasi kailangan mo na siyang magdusa at mamatay at muling mabuhay bago siya umakyat sa Ama. So alam ni Jesus Christ na aalis na siya. Magsisimula na siyang magdusa patungo doon sa pagbalik niya sa Ama. At ito ang konteksto ng chapter 13 and the whole unit, aware na siya, malapit na ang mamatay. Mga disciples, mga alagad ko, ditong lito na, natatakot sila, troubled. Anong gagawin ko to prepare them? So, tignan natin, the very first thing, very interesting. Tignan nyo ha. Kung kayo ang tatanungin, anong gagawin nyo sa sitwasyong ito? Ano sasabihin nyo sa mga taong ito? Okay? Siguro sabihin niya, kapag kadala kasi mamamatay siya, buhay din siya ulit. Which, eventually, sinabi rin Jesus kayo sa kanila yon. Pero that's not the first thing ang sinabi sa kanila para ihanda sila sa buhay at paglilingkod na kung saan wala na ang Panginoon physically. Tignan nyo. Sabi sa verse 2 and following, ng oras ng hapunan, inilagay na ng Diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, na ipagkanulo siya. Alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay at siya nanggaling sa Diyos at patungo sa Diyos. Kaya tumindig siya pagkatapos tingnan yung ginawa niya. Tumindig siya pagkatapos magapunan, itinabi ang kanyang damit at siya'y kumuha ng isang tuwalya at binigkis ng kanyang sarili. Nag-ready siya para yumuko. Pagkatapos ay nagsalin siya ng tubig sa palanggana at nagsimulang, itong ginawa niya, hugasan ang mga paa ng mga alagad. At pagkatapos ay pinunasan ng tuwalya na nakabigkis sa kanya. Alam niyo ba mga kapatid na itong ginawa ng Jesus Christ, ito'y trabaho ng pinakamababang uri ng alipin. Na sa custom ng mga Hudyo, kasi minsan sa hirap ng buhay, yung mga Hudyo, nagpapaalipin din sa kapwa Hudyo. Of course, may alipin din minsan mga Hudyo na mga hintil. Kapag ikaw ay alipin ka na Hudyo, ay ayaw mong gawin yan. Hindi mo gagawin yan. Para yan sa mga hintil, hindi ko gagawin yan. Kahit ako'y alipin, sobrang baba ng trabaho na yan. Para lang yan sa mga sobrang babang uri ng alipin. Pero si Jesus Christ, siya ang gumawa nun sa kanyang mga lakad. At ito po, of course, among other things, nagpapahiwatig, foreshadows, yung kanyang gagawin na ultimate
pinakamabigat na uri ng paglilingkod sa tao, which is ibibigay niya yung buhay niya, mamamatay siya para sa atin. So picture ito. But at the same time, sa verse 12, nagsimula ang Panginoon na ipaliwanag, ba't ko ba inugasan yung paa niyo? What's my point? Tingnan niyo po, verse 12, kaya nang maugasan niya ang kanilang mga paa at makuha ang kanyang mga damit at muling maupo, ay sinabi niya sa kanila, nalalaman ba ninyo kung ano ang ginawa, ang ginawa ko sa inyo? So, explain na ng Panginoon kung para sa inyo. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon. At tama kayo, sapagkat ako nga. Kung ako nga na Panginoon at guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa. No? Sapagkat kayo binigyan ko ng example. Example para sa kanila. Upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa sa kanyang Panginoon. Ang sinugo ay higit na dakila kaysa sa nagsugo sa kanya. Hindi ganoon, ano? Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, mapalad kayo kung inyong gagawin. So, ang unang katotohanan na tinuro sa kanila ng Jesus Christ, para maging ready sila sa pagharap, sa kakaharapin nila, mamamatay si Jesus Christ, ang kanilang pinakapag-asa. And then eventually, akit siya sa langit at may iwan sila magpatuloy ng gawain ng Panginoon. So, anong katotohanan na makakatulong sa atin para makapagpatuloy tayo sa Panginoon as a church kahit mahirap? Number 1, serve one another humbly and sacrificially. Paglingkuran ng isa't isa ng may kababaang loob at sakripisyo. Kababaang loob kasi ginawa ng Jesus Christ yung trabaho ng pinakamababang servant. Sakripisyo kasi alam natin yung symbolic ng later on, mamatay siya, ibigay niya yung buhay niya para sa atin. Nakita niyo po ba ito? Para ihanda ang mga believers na magpatuloy sa kabila ng mahirap na kakarapin nila, ay tinuruan sila ng Panginoon na maglingkod sa isa't isa. Alam niyo mga kapatid, habang pinaglilingkuran natin ang isa't isa, tayo ay nagiging, kung isa't isa naglilingkod sa bawat isa, tayo po ay parehas na nagiging tagapagbigay at tagatanggap ng encouragement. Isipin mo, kung ako maglilingkod sa inyo sa panahon na kayo discourage, andyan ako to help you, and ganoon din ang gagawin nyo sa akin, o di ako naging pinagmulan ng encouragement, nakatanggap din ng encouragement, ano mangyari? Kapatuloy tayo. You see? Sa pagkapatuloy sa Panginoon, hindi ito individual na karera. Magkakasama talaga tayo. Kaya nga ang church ay dinescribe ng Panginoon bilang katawan. Di ba? Iba't ibang parts, pero tatanungin ka, ilan ang katawan mo? Hindi ka pagdalawang isip, isa. Di ba? Marami sangkap, pero isa. Alam niyo mga kapatid, para i-encourage ang mga believers na magpatuloy sa gitna ng mundo na puno ng kasalanan at discouragement, ang sabi ng Panginoon sa kanila, serve one another, sacrificially, and humbly. At ito yung sinabi sa Hebrews 10. Tignan natin, di ba? Nalala niyo itong verse na to? Hebrews 10, 24-25, at ating isaalang-alang kung paano gigisingin ng isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Ibig sabihin nun, paano i-encourage ang isa't isa na gumawa ng mabuti, at magmahalin ng Diyos at mahalin ng kapwa. Verse 25, now, in connection to that, huwag ninyong pabayaan ang ating pagtipon-tipon, gaya ng ugali ng iba. Ano ba ginagawa sa pagtipon-tipon? Kundi palakasin ng loob ng isa't isa. Nakita nyo? Palakasin ng loob ng isa't isa, lalo na kapag inyong nakikita na nalapit na ang araw. Kaya ang context nito, may persecution sa mga believers at may temptation sila na tumalikod na lang sa pananampalataya. Ano yung kailangan nyo gawin? Palakasin nyo ang isa't isa. I-encourage nyo ang isa't isa. Ibig sabihin mga kapatid, sa pagpapatuloy sa Panginoon, hindi lang ito individual na effort. Kailangan mo ang komunidad ng mga mananampalataya. Kaya kapag ka naging tough, naging mahirap, maging challenging ang Christian life, isa sa pinaka-worst na pwede mong gawin,
mamuhay kang mag-isa. When Christian life gets tough, one of the worst things that you can do is to live in isolation. Ano? Di ba ganoon? Pag mahirap ang Christian life, discouraged ka, may problema ka, may trials ka, anong gusto natin gawin? Sa bahay na lang tayo. Di ba? Tsaka, hindi na ako mag-church. Hindi ako sagutin ng mga tawag. Ano? Ayoko magpadalaw. Mga kapatid, hindi ka noon. Para makapagpatuloy tayo sa Panginoon, sinabi ni Jesus Christ, serve one another. Kailangan po natin ang tulong ng bawat isa. Hayaan ninyo na ang body ay mag-serve sa inyo. Huwag kayong lumayo kapag kayo nasa pagsubok. Huwag kayong lumayo kapag kayo po'y nanghihina sa Panginoon. Mas kailangan natin ang isa't isa kapag gano'n. Serve one another. Kailangan ninyo ang kami at kailangan din namin kayo. Serve one another. So, ibig sabihin nito mga kapatid, sa mga pag-uusap natin, kasi yung mga argumento na okay lang din ako mag-church kasi meron namang pwede kong panoorin sa live stream, or maybe replay, recording, or sa ibang church pwede akong manood. At kung mag-offering ako, siguro, pa-Gcash ko na lang kay brother, ganyan, sister. Pero alam nyo, gaya ng sinabi sa Hebrews, kaya tayo nagtitipon-tipon din para tayo ay maging source of encouragement. No? Palakasin ninyo ang isa't isa. Di ba? Ibig sabihin, kapag nag-church tayo, kailangan may interaction. Nag-uusap. Hindi tayo kagaya na nakagis na natin reliyon na makatapa ka lang sa grounds, sumamba ka na, pwede ka na umuwi, kain ka na sa Jollibee or kung mo gusto. Tayo mga mananampalataya, we gather, of course, to worship the Lord, para sambahin ang Panginoon, pero at the same time, to be an encouragement sa bawat isa. Precisely yun ang sinabi ng Panginoon, para ihanda tayo. Serve one another. Ibig sabihin nito, yung mga pag-uusap natin, dapat mag-level up din yung mga bagay na pinag-uusapan natin. Hindi lang yung mga bagay na puro pangkaraniwan. Musta ka na? Sa kayo kumain? Sa kayo kakain? Sa kayo nagbakasyon? Anong ulam next? Mga ganon. Walang masama sa mga tanong na ganon. Pero sana, dahil nga layunin ng Panginoon, we serve one another, sana mag-transcend, mag-level up yung mga bagay na pinag-uusapan natin. Patungo sa mga usaping espiritual. Diba? Mamaya na pag-usapan na natin ang lahat ng palabas sa TV. Pag-usapan na natin ang lahat ng pwedeng mga uso ngayon sa Facebook. Mga bagong pwedeng mabili. Pero, mga kapatid, kung tayo po'y tinawag na to serve one another, kailangan, higit pa roon ang mga pinag-uusapan natin, iyon at higit pa. Ubus ang usapan natin minsan sa mga bagay na walang pakinabang sa atin sa spiritual. Maging masaya ka, na-entertain ka, pero ano na yung bag sa iyo spiritually? Ano na yung bag sa kanila spiritually? We should have spiritual concern sa bawat isa. Kung may concern tayo spiritually sa bawat isa, ibig sabihin nun, ay yung ating relationship sa bawat isa, hindi lang sa level ng pangkaraniwan, kundi dapat may spiritual na dimension yung ating impluensya sa buhay ng ibang tao. Hindi ko sinasabi na puro Bible lang pag-usapan natin, Di ba? Hindi ko sinasabi ito yung magkikita kayo, mag-Bible quiz kayo, di ba? Kikita kayo, kayo. What's the third word of, sana naintindihan niyo ibig sabihin, Totoo yan, dapat nagkipray tayo, pinagkipray natin ang bawat isa. Di ba? O, kayo ba? Hindi ko naman po alam, pero pinapanalangin niyo po ba ang mga family sa church? Yung katabi niyo ngayon, naipag-pray niyo po ba yan? Napag-pray niyo ba yan? Alam niyo ba kung ano ang burden niyang katabi niyo? Diba, minsan hindi natin alam kasi pinag-uusapan lang natin, mga ulam, yung panahon. Kaya pag-uusapan, ano ba pwede ipag-pray sa'yo? Diba? Alam niyo ba na yung pag-ibigay payo, counseling, minsan inaano natin yan sa mga pastor, di ba? Mga pastor, counsel, mga worker, pa-counsel ka sa mga yan.
Pero alam niyo ba sa Bible, example, si Apostol Pablo, sinulatan niya yung mga Kristiyano sa Rome. Alam niyo ba na sa Rome, maraming slaves. Ibig sabihin, mas marami pang slaves kaysa free men. Ano? So, ibig sabihin, ang laki ng chance na maraming slave din doon sa church ng Rome. Okay? Pero alam niyo po ang sinabi ni Paul sa, tingnan niyo po, Romans 15:14, sabi rito, at ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos, hindi pastor ang kausap ni Paul dito, the church. Naniniwala akong lubos. I'm convinced, tungkol sa inyo, mga kapatid ko, na kayo man ay punong-puno ng kabutihan, puspos ng lahat ng kaalaman, sino may tutukoy dyan? Pastor, no, church members, na may kakayanang magturo, mag-counsel sa isa't isa. Alam niyo ba na dapat pinapayuhan natin ang isa't isa? Para magawa natin yung kailangan, puspos tayo ng salita ng Panginoon at kabutihan sa ating puso. So, hindi lang trabaho ng pastor ang magpayo. No, siguraduhin natin, siyempre, na sasabihin natin, galing din sa salita ng Panginoon. No? So, kung meron tayong oportunidad, meron din tayong kakayanan, kailangan makatulong po tayo sa iba. You na kasi hindi natin po alam na baka yung kapatid natin nasa bingit na pala na lalamunin na siya ng discouragement. Kasi pag sa church, lahat naman tayo masaya, babae, naka-makeup, lalaki, hindi. Pero we tend to project yung sarili natin na okay lang, di ba? Kamusta yung mga Pilipino? Kamusta ka na? Okay lang. Kahit na umiyak na yung heart. So, as much as we have the opportunity and resources, tulungan natin ang iba. Hindi mo alam kung baka siya pala nag-iisip na tamalikod sa Panginoon. So, huwag tayo magkaroon ng mindset pag meron tayong mga kaibigan. Ano ba mapapala ako sa taong ito? Hindi ganoon. Kundi ano ba ang pwede kong maitulong sa kanya? Serve one another, sabi ng God's Word. So, we need to serve others para hindi sila ma-discourage. So, hindi sinabi na ikaw maglingkod ka sa iba. Hindi, maglingkod kayo. Sabi, di ba, serve one another, isa't isa. So, ang design ng Panginoon, lahat servant. Nakita niyo po? Hindi yung ilang grupo lang, sila lang yung active, sila lang. Pero, lahat tayo. Kaya nga, bawat isang Kristiyano, mahalaga. Kung paano ang katawan, bawat bahagi ng katawan na importante sa atin, ganun din tayo. Huwag mo sabihin na, hindi, ako, attender lang ako rito. Wala namang mawawala o madaragdag kung nandiyan ako o wala ako. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Serve one another, sabi ng Panginoon. Example, by praying for your brothers and sisters. I really appreciate ang ating mga adults, especially yung mga seniors natin. Hindi na sila kasing lakas ng dati, pero they pray for us. Sasabihin nila, para sabihin mo, Pastor, I pray for you every day. Grabe, encouragement talaga yan. So, do we pray for one another? Do we even know what to pray for? Alam niyo ba? Di ba si Brother Nelson? Alam niyo ba prayer request ni Brother Nelson? Oh, di ba? Of course, pwede mo pag-pray in general, di ba? Ingatan siya, bless siya, provide the needs. Pero alam naman natin, meron tayong mga sariling heart's desire, may sarili tayong kanya-kanyang iba't ibang burdens, di ba? So, paano ko kaya malalaman yung dapat pag-pray sa kanya? Tanungin nyo, di ba? Tanungin ninyo, kapatid, kumusta ka na ba? Kunyari, Brother Nelson, kumusta na ang trabaho? Ano bang pwede kong ipag-pray sa iyo? Ganon. Di ba? So, yun yung usapin na nagtatranscend, lumalagpas pa sa mga common na usapan. Okay? Pagbisita sa may sakit, naranasan nyo na ba yung may sakit kayo tapos dinalaw kayo? Di ba? Naka-encourage, lalo pag may dalang saging, na-encourage ka talaga. Tapos sila rin ang kakain. Madalang Goldilocks na sila rin kakain. Pero lang, kapag may mga kapatid tayo na namamatayan ng mahal sa buhay, di ba? Dapat tayo nakikiramay. Kung kaya natin, hindi lang sa message, kundi sa presensya natin.
Pag tayo may mga special na pangailangan ng mga kapatid, no, karoon tayo ng special offering, di ba? O, magbigay tayo. Magkalap tayo doon. Hindi naman kinukuha yung buong kayamanan mo kung ano lang ang pinabilis ka ng Panginoon to give, di ba? Alam niyo, example, mahirap mamatayan ng mahal sa buhay. Ako, nung si tatay, naghihirap siya na matay. Hirap talaga niya, mga kapatid. Pero alam niyo, nakaya na namin yan, of course, by God's grace, pero dahil din sa inyo. Salamat sa inyo, mga dalaw, di ba? Dalaw sa bahay, dalaw sa ospital, di ba? Pagkakaloob niyo ng mga contribution, pag-message niyo sa amin nila, nanay, malaking bagay po yun, na-encourage kami. Nagpatuloy sa Panginoon. Si tatay, umuwi ng langit, pero nung gabi, nag-awitan sa bahay. Di ba? Yung encouragement na ganoon. So, alam niyo mga kapatid, yung ating laman, lalaban talaga yan sa kalooban ng Diyos eh. Ayaw na maging servant ng laman natin. Gusto niyan, palaging pinaglilingkuran. So, ano mag-motivate sa atin? May mga times kasi parang, ayoko maging servant. Gusto ko maging master. Well, ano ba ang motivation ng Panginoon sa kanila? Balik tayo sa text natin, John 13, verse 13. Tinatawag niyo akong guro at Panginoon at tama kayo sapagkat kung ako nga, na Panginoon at guro naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat din maghugas ng mga paa ng isa't isa. Ano? Sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. So makikita mo rito na ang pinakahalimbawa sa humble service ay ang pinakamataas sa lahat. Masabi natin mataas sa lahat ang Panginoong Hesus kasi sinabi niya, siya nakikipantay sa Ama. Wala na mas mataas dun. So, tingnan niyo po nahirapan kang maglingkod sa iba, wala kang excuse talaga eh. Kasi, ang Panginoon, na pinakamataas sa lahat, naglingkod para sa atin. How? Namatay siya. Namatay siya para sa atin. Ano bang pwede niyang gawin na sukdulan higit doon? Wala na eh. Binigay niya yung buhay niya as way of serving us para maligtas tayo. So, bakit magiging debate na dapat kong paglingkuran ng aking kapwa? Gayon yung Diyos natin eh, binigay ang buhay niya para maligtas tayo. Dumating siya, ang anak ng tao ay dumating, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay para sa kaligtasan, katubusan ng marami. So kapag nag-i-struggle ka, na paglingkuran mo ang kapwa mo, isipin mo kung paano ka pinaglingkuran ni Kristo. Alalahanin mo ang pasensya ni Jesus sa iyo. Alalahanin mo ang biyaya ni Kristo. Alalahanin mo ang papapatawad sa iyo ni Jesus Christ. Alalahanin mo yung generosity ni Jesus Christ sa iyo. Alalahanin mo ang sacrifice niya para sa iyo. At makikita mo, malalagay ka sa dapat mong kalagyan. Hindi ka magsasakripisyo ng higit sa ginawa ni Jesus. At yung sakripisyo na dapat mong gawin, pero ayaw mo na parang gabundok na sakripisyo, makikita mo gamunggo lang talaga yan pag kinumpara mo sa ginawa ni Jesus para sa iyo. So John 13, verses 31 to 35, makikita natin ang pagkapatuloy. Nang siya'y makalabas na, ay sinabi ni Jesus, ngayon ay nilawalhati ang anak ng tao at ang Diyos ay manlulawalhati sa kanya. Okay, same context, tinutukoy niya yung pagtataas sa kanya ng Ama. Now of course, ibig sabihin nun, sa Philippians 2, lalagay siya sa luklukan, sa langit. Pero bahagi din ng pagtataas sa kanya, itataas siya sa krus, di ba? So part ng exaltation ni Jesus Christ na mag-glorify sa Father ay mamamatay siya. Because pagsunod niya yun sa Ama eh. At itong bagay na ito, makikita niyo rin sa bagong text natin, yung luluwalatiin ng anak, tapos luluwalatiin ng Ama. Hindi lang ako makatiis, tignan niyo po. John 17 verse 1. Ito yung bago nating text, Lord willing, sa mga susunod na linggo. Sabi dyan, tingnan niyo po yung tema ng tataas ang anak sa taas ang ama. Luwalatiin ang anak, luwalatiin ang ama. John 17:1, hindi ko ba nalagay? Nang masabi na ni Jesus sa mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, dumating na ang oras, luwalatiin mo ang iyong anak. Sino yan? Siya. Upang luwalatiin ka ng anak. Okay, so, makikita niyo yung John 17, may connection talaga doon sa mga
nagdaang chapters. But anyway, balik tayo sa text natin, John 13, now in verse 32, kung ang Diyos ay niluwalhati sa kanila, luluwalhatiin din siya ng Diyos sa kanya. At luluwalhatiin siya kaagad. Maliliit na mga anak, makasama pa ninyo ako ng kaunting panahon, ako inyong hanapin. At gaya ng sinabi ko sa mga Hudyo, sinasabi ko sa inyo ngayon, sa pupuntahan ko ay hindi kayo makakapunta. No? Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko na kayo magmahalan sa isa't isa. Okay. So, to prepare them sa buhay at paglilingkod na kung saan mahirap, wala si Jesus Christ physically, maraming temptation, nakaka-discourage. Ano sabi ng Panginoon sa kanila? Love one another. Love one another. So that's our second truth. Anong tutulong sa iyo para maging faithful ka sa Panginoon sa kabila ng maraming kasalanan at discouragement sa mundo na ito? Number one, serve one another. May pagkapakumbaba at may sakripisyo. Number two, love one another. Love Again, this is almost surprising, na very insightful. Makikita mo rito na ang isa sa kailangan ng bawat believer para manatili siyang encouraged sa kabila ng makasalanan at discouraging world ay may kaugnayan ito sa kanyang relasyon sa iba. Love one another. Love one another, tsaka yung serve one another, konektado naman kasi yun di ba? Kasi yung sinabi sa 1 Corinthians 13, di ba? Yung pag-ibig, hindi mayabang. So yung humility, it comes from love. Produkto ng totoong pag-ibig. So, sa pagmamahal natin sa iba, tinutulungan natin silang manatiling tapat kahit na may oposisyon ng mundo at merong suffering sila na naranasan. That's how natin haharapin ang mga challenges sa ating buhay Kristiyano. Love one another. Alam natin na sinabi rin Jesus Christ later on, sasabihin niya sa John 15, na yung mga unbelievers, the world, ang kanilang orientation sa mga Kristiyano is what? Hatred. Diba? Sabi ni Jesus Christ sa John 15, kung ako kinamuhian nila, kayo din kakamuhian nila. Diba? So, ibig sabihin, pag Kristiyano ka, sa labas ng church, hanya ng hatred. Subukan mo magpatotoo tungkol kay Jesus Christ. Subukan mo mag-share ng gospel. Subukan mo manindigan sa katotohanan. Maramdaman mo talaga yung talim ng pangil ng pagkamuhi ng mga tao. So, ang point, yung hatred, nasa labas na ng church yan Sana wala sa loob. Kita mo, paano ka ma-encourage magpatuloy kung sa loob at labas ng church may hatred? Yung ine-expect mo na kakampi mo, kapuso mo, nagkakaintindihan kayo, parehas kayo ng Panginoon, parehas kayo ng Biblia, ni-expect mo na ang sanlibutan, talagang di ka maintindihan, pero mga Kristiyano maintindihan ka. Ito yung parang haven, na para bagang safe place mo. Pero kung walang pag-ibig dito, paano na? Paano na? So, ang pagmamahalan sa isa't isa, tumutulong po sa atin para makayanan yung persecution. Diba? O sige, persecuted ako sa bahay pero sa church. Andiyan yung mga kapatid ko sa Panginoon. Diba? O sa bahay, wala nakakaintindi sa akin. Pero sa church, andiyan ang pag-ibig. So, di ba mai-encourage ka? Oo, ang hirap talaga sa church, sa labas ng church. Ang hirap sa eskwela, ang hirap sa workplace. Kasi mga unbeliever yan. Pero sa church, andiyan yung pagmamahal na encourage ako magpatuloy sa Panginoon. Hindi ako nag-iisa. Alam niyo, ito po'y utos ng Panginoon, di ba? Sinabi ng Panginoon diyan, sa binasa natin, isang bagong utos, verse 34, isang bagong utos ang sa inyo ibinigay ko. Utos. Ibig sabihin, kapag hindi tayo nagmamahal sa ating kapwa mananampalataya, hindi lang ito weakness, hindi ito parang harmless passivism, parang wala namang epekto sa kanila to. Ito'y kasalanan. Kasi paglabag sa utos, mga kapatid, do we even remember na may nagtanong kay Jesus Christ, what is the greatest commandment? Ano ang pinakadakilang commandment? The first one, love the Lord thy God, all our heart, soul, and mind, and strength.
The second, great commandment, love your neighbor as yourself. Kita nyo? So ito pong loving the brethren, kapwa Kristiyano, ay specific application ng great commandments. Dapat mahal natin ang lahat, gaya ng pag-iibigan sa sarili natin. And then here, especially, yung kapwa nating Kristiyano. So kasalanan po, ang hindi tayo magpasensya sa iba. Kasalanan po, ang hindi tayo maging mabait sa iba, mga mananampalataya. Kasalanan po, ang hindi tayo magpatawad sa ating kapwa Kristiyano. Kasalanan po, ang kainggitan natin ng ating kapwa mananampalataya, ang magmayabang tayo sa kanila, at maging masaya tayo at suportahan at pagtakpan natin ang kanilang mga kasalanan. Kasalanan po yan. So, paano mamamahalin ng kapwa? Tama na yung nagbabatian kami. Okay na yun. Diba? Pag nakita kami ganun, tama na yung ganun. Standard mo yan. Hindi tayo mag-set ng standard natin kung ang utos ay galing sa Panginoon. Anong standard? Kung paano si Jesus Christ ang ultimate example ng humility, siya rin ang pinaka-standard pagdating sa pag-ibig. John 13, verse 34, isang bagong utos ang sa inyo ibinigay ko na kayo'y nagmamagmahalan sa isa't isa. Bago kasi ito yung bagong feature. Kung paano minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Tapos may cross-reference sa John 15, verse 12, binulit to. Sinabi doon, ito ang aking utos na kayo magmahalan sa isa't isa, gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Okay? So makikita natin dito na pagkapakita tayo ng pag-ibig, kagaya dapat ng pag-ibig na pinakita sa atin ng Panginoon. Ano ba pag-ibig niya? Unconditional. Ano? Hindi tayo nagmamahal kasi dapat mahalin tong taong ito. Well, tayo po ba, paano tayo minahal ng Diyos? Anong hibla sa natin ang kaibig-ibig sa harapan ng Panginoon? Romans 5:6, sapagkat noong tayo mahina pa, walang ability na mahalin ng Diyos. Sa tamang panahon, si Kristo'y namatay para sa masasama. Isipin mo, bakit binigyan ni Kristo ang buhay niya para sa'yo? Dahil nakita niya may kabutihan ka? May gano'ng kang kislap ng kabutihan? Wala. Sinabi diyan, siya'y namatay para sa masasama? Romans 5:8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay para sa atin. So, minahal tayo ng Diyos kahit hindi tayo deserving, kahit walang kaibig-ibig sa atin. So, ganun din tayo magmahal sa iba, sa ating kapwa. We must love kahit na yung pinakamahirap mahalin sa church na ito. Sino sa palagay nyo ang pinakamahirap mahalin sa church na ito? Magbotohan tayo? Hindi. Huwag nyo na sasabihin. Ang point ko lang ay, di ba may mga ganun? So, kaya ang pag-ibig natin dapat nagtsatsaga. Ayun naman sinabi sa Bible na persevering, enduring. Minsan mahirap mahalin, siyempre yung nagkasala sa'yo. Di ba? Not once, but twice. Or thrice. Alam mo, yung mahalin ng hindi kaibig-ibig, yan ang test ng love. Yan ang pagsubok ng pag-ibig. Madali mahalin yung mga taong mahal ka din, binabati ka, bibigyan ka ng ulam, o ano. Ang totoong pag-ibig, nagmamahal kahit hindi nakakatanggap ng pag-ibig pabalik. Because that's how God loved us. Nung mahina tayo, doon tayo niligtas ng Panginoon. So His love is unconditional. Number 2, it is sacrificial. Alam naman natin, di ba? Binigay ni Kristo ang kanyang buhay. Well, it's not in there. Binigay ni Kristo ang kanyang buhay as a sacrifice. No? Ibig sabihin ito, mga kapatid, ganito. Kapag nagmahal ka ng tunay, merong niyang kabayaran. It will cost you. Hindi cheap magmahal ng tunay. Bibigay ka ng oras, di ba? Magbibigay ka ng mga, minsan, material na bagay. Bibigay ka ng lakas. Magkasacrifice ka. Yan ang pag-ibig. Ay, ang problema sa atin minsan, pag nahihirapan na, ayaw na. But, tumitigil tayo sa punto na dapat doon pala nagsisimula ang pag-ibig eh. Ang pag-ibig ay sacrificial, mga kapatid.
Kapag nahihirapan, nagpapatuloy. Sabi ng 1 John 3:18, tignan po natin, mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita, sabi-sabi lang, ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Ano? So, ang pag-ibig ng Panginoon, unconditional, sacrificial, and beneficial. To save us. Ang pag-ibig ng Panginoon, hindi lang ito warm feeling sa heart niya. Hindi, ito for God so loved the world that He gave His only begotten Son. To save us. It's beneficial to save us. So, ibig sabihin yung pag-ibig mo sa kapwa, how do you express that? Gawan mo sila mabuti. Huwag mo lang tiisin. Gawan mo na mabuti. Love is patient. Love is kind. Ano? So, ang nagmamahal, ang focus, hindi yung sarili, kundi yung iba. Di ba tayo? Kapag namalengke tayo, gusto natin, kung 2 kilo yung binili natin, 2 kilo yung matatanggap natin. Di ba? Yung iba, sobrang mapagduda, may dala silang sariling bigat. 1 kilo na bakal, at sige, totoo ba yung timbangan mo? 1 kilo yung binili. Sige, tingnan natin. Kasi gusto natin, kung ano yung standard, yun nasusunod. Pero tignan niyo, inconsistent tayo pagdating sa pag-ibig. Kasi ang standard ng pag-ibig ang Panginoon. Pero minsan, we create our own standards. Okay na yan, nagkakabatian kami. Okay na yan, basta hindi kami nag-aaway. No, that's your standard. Tignan natin ang standard ng Panginoon. Loving one another, nakakatulong yan para magpatuloy tayo sa Kanya. Ano? Mahirap na persecuted ka na sa labas, may persecution din sa loob. Mahirap, ano? So, love one another. So, hindi lang ito nakakatulong sa atin to remain faithful. Tignan niyo po ang epekto nito. Verses 34 to 35. Sabi diyan, isang bagong utos ang sa inyo ibinigay ko, na kayo magmahalan sa isa't isa. Kung paano minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao, pamamagitan yung pag-ibig sa isa't isa, makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad. Kung kayo magpag-ibig sa isa't isa. Alam niyo ba na yung pag-ibig sa isa't isa, ito nagpapatunay na totoong may relasyon tayo kay Kristo. That we're His disciples. Bakit? Kasi walang ibang explanation. Para ang 2 taong makasalanan o grupo ng makasalanan ay tunay na magmahalan sa isa't isa, walang ibang explanation niya kundi sila'y binago ni Jesus Christ. Sila'y nagkaroon ng relationship kay Jesus Christ. Kahit anong sabi natin ng gospel, kung tayo rito, nag-aaway-aaway tayo rito, wala tayong pagkapatawad, wala tayong pasensya sa isa't isa, mga kapatid, tayo mismo magiging pinamalaking balakid sa ebanghelyo natin pinapangaral. It affects our witness for the Lord. So, ang ganda, di ba? If you love one another, malalaman nila na tagasunod ko kayo, binago ko kayo. Talaga may relasyon kayo sa akin. Hindi ko alam kung meron tayong kasama rito na puno ka ng hatred, hindi mo ma-overcome yan. Try ka magbago, pero hindi mo wala. Alam mo, ang Diyos lang ang pwede magbago sa puso mo eh. Hindi ko alam kung ano nakaraan mo, hindi ko alam kung sino mga nag-offend sa'yo, nakasakit sa'yo, nanglamang sa'yo. Hindi mo ma-overcome yan. Hindi mo sila, parang hindi mo mabigay yung pag-ibig sa kanila. Alam mo, si Jesus Christ lang pwede magbago sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, maliban ang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng langit. Hindi siya makapasok sa kaharian ng langit. Ang sabi ng Bible, kailangan tayong manampalataya kay Jesus Christ para magkaroon tayo ng bagong puso. Ang sagot sa puso na makasalanan, hindi yung panlabas na pagbabago. Ang sagot dyan, si Kristo. Ang kailangan mong gawin, kilalanin mo na si Kristo yung namatay para sa iyo, para palayain ka sa kasalanan na yan. At kapag kakinilala mo siya bilang tagapagligtas mo, doon pa lamang kisimula na mapagtagumpayan mo mga bagay na yan. So, ang ating pagiging effective na witness, nakadepende po kung paano tayo mag-relate sa isa't isa. So, paglingkuran natin ang isa't isa, humbly, sacrificially, and then love one another. Noras na. Then 21.
Tapusin na natin itong part na to, tapusin lang natin. No? Ang pangatlong katotohanan na magbibigay ng encouragement para magpatuloy tayo sa Panginoon sa gitna ng mundo makasalanan at puno ng discouragement. Chapter 14 verse 1, sabi ng Panginoon, 14 verse 1, huwag mabagabag ang inyong puso kasi yun ang naramdaman nila. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Ang bigat, ha? Sinabi ni Jesus Christ, okay ma-discourage, okay maguluhan. Magtiwala kayo sa Diyos, magtiwala din kayo sa akin. Kaya ba natin sabihin yan? Kung tao lang tayo? Hindi, di ba? Iba talaga ang Panginoon. Ngayon, sa verse 2, sinabi niya kung anong specific na bagay ang dapat nating pagtiwalaan si Jesus. Well, sabi niya, sa bahay ng aking ama, verse 2, ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paroroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung kayo kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. So, ang gusto ng Jesus Christ na mapagtiwalaan nila tungkol sa Kanya, na siya ay aalis, hindi para lubusan silang iwan, kundi para ihanda ang kanilang tahanan sa langit. Pangalawa, gusto ng Jesus Christ na kanilang paniwalaan, nababalik siya para kunin sila. So, ang pangatlo pong bagay na kailangan natin matutunan ay ito. Itoon ang iyong pag-asa sa pagbabalik ni Kristo. That's the reason bakit discouraged sila. Iwanan sila ng Panginoon, hindi nila alam kung saan siya pupunta. Sinabi ni Jesus Christ kung saan ako pupunta, hindi kayo makasunod. So, hindi nila alam, paano na sila? No? Paano na kami? Well, paano na tayo? Nasa mundo tayo na punong-puno ng suffering, punong-puno ng kasalanan. Paano tayo ngayon? Well, ang kailangan natin gawin, ipako natin ang ating pag-asa, babalik si Jesus. Babalik si Jesus Christ. Ibig sabihin, may mga bagay pala na hindi permanente. Ano iyon? Yung buhay natin sa mundo na to na puno ng sala at discouragement, hindi ito permanente. Merong definitive end, merong ganap na wakas ang persecution. Dating sa araw, wala ng persecution. Dating sa araw, wala ng suffering. Dating sa araw, wala ng mga sakit, wala ng kamatayan, wala ng hirap, wala ng pagluha. Hindi ba nakaka-encourage yun na bagamat nahihirapan ka ngayon, hindi ito magpapatuloy ng walang hanggan. Hindi rin permanente na wala ang Panginoon physically. Kasi babalik siya. Now, someday, we will see Him face to face. There will be malapit, intimate, and eternal fellowship with the Lord. Sabi sa Thessalonians 4:16-18, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayo nabubuhay ng titira ay aagawin kasama nila, yung mga namuli na buhay, sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kita niyo yun? Wala nang separation. Bagamat ngayon, we relate with Christ by faith, someday it will be by sight. Makikita natin ang Panginoon at hindi na tayo mahiwalay sa Kanya. Anong gagawin natin sa truth na yan? Kaya, mag-aliwan kayo, sabi sa verse 18, mag-aliwan kayo sa isa't isa na mga salitang ito. Yung mga bagay na hindi permanente, pero may mga bagay na tiyak. Tiyak na meron tayong tahanan doon sa langit. Hindi ko alam, dito sa mundong ito, wala kayong permanenteng address. O, nag-rent kayo dito, mahirap na, walang security, Minsan, nag-i-invest ka, pero yung pinaghirapan mo, iba makikinabang. Pero ito, mga kapatid, dinanda ni Jesus Christ, tiyak na mapakinabangan natin. Naghanda ang Panginoon ng tirahan sa atin doon sa tahanan ng Ama. At
Wala na pong makapagbabago po ng wakas natin mga Christian. Wala magbabago nito. Kahit anong mangyari, kahit magpatuloy ang gera doon sa Iran, hindi natin alam, kahit madamay pa tayo dyan, wag naman sana. Wala nang magbabago ng destiny ng mga mananampalataya. Malawalhati ang wakas natin, kasama natin ang Panginoon magpakilanman. So setting our hope, pagbabalik ni Jesus Christ, bibigay sa atin ng pag-asa. Di ba? Para makayanan natin yung buhay sa mundo na to, na puno ng discouragement at kasalanan. So, ikaw ba'y bigat na, nahihirapan ka na, huwag ka mag-give up. Magpatuloy ka. Kasi ang Panginoon, maaaring bumalik, anumang sandali. Nung naway masumpungan tayong tapat, gaya po ng isang awit. Ano? Merong suffering and sorrow ngayon, pero sabi sa Romans 8:18, tingnan natin, this will be the last thing this morning, itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan, meron pagtitiis sa panahong kasalukuyan, pero hindi karapat-dapat maihambing, maikumpara sa kalawalatiang mahahayag sa atin. Ibig sabihin mga kapatid, tingnan niyo po ito kung sobrang hirap ng suffering sa mundo, ibig sabihin, sobrang dakila na naghihintay sa atin. Kasi hindi mo pwedeng ikumpara. Sabi ni Paul, tandaan niyo si Paul, binigyan siya ng Panginoon ng pagkakataon makakakyat sa langit. Ano? Nakita niya yung darating. Ano sabi niya? Hindi mo pwedeng ikumpara. Walang comparison. Para wagang, ano ba ang mas mahalaga? Isang diamond o basura? Walang comparison yun, di ba? Maybe diamond or ruby or emerald, gold, pwede, pero ikumpara mo yung basura sa diamond, Di ka level. Sobrang layo. Alam niyo ba mga kapatid, alam niyo, yung tindi ng hirap dito ay nagpapaigting lang, nagpapadakila lang sa kalawalatiang darating sa atin. Mga kapatid, huwag tayo mag-give up. We do not deny na mahirap magpatuloy sa Panginoon, pero at the same time, we affirm na sabi natin na darating si Jesus Christ. At sabi nga nung isang kanta, siya ay muling babalik at hahanguin niya tayo dito sa mundo ng pagkapagal. Magpatuloy tayo sa Panginoon. Darating si Jesus Christ para kunin tayo. Let's pray. Nakilang Diyos, we thank you sa mga katotohanan ito na nagbibigay encouragement dito po sa mundo na punong-puno ng discouragement. O Diyos, gamitin niyo po ang mga nasaltang nahayag upang mangusap po sa puso ng bawat isa. Habang tayo nakayakot, nakapikit, kung meron po sa atin na nagkasabi, Pastor, bilanggit mo kanina na pagkabagong puso, kailangan ko yan. Na-realize ko talaga na hindi ko kayang baguhin aking sarili. Hindi ko kaya na makitungo ng tama sa kapwa at ito'y mali. Hindi ko kaya. Pero may pag-asa pala ng pagkabago kay Jesus Christ, kapatawaran sa kasalanan. Kung nais mo na makatanggap ng pagkabagong buhay, nais mo na mapatawad sa iyong mga kasalanan at mabago ka ng Panginoon, manampalataya ka sa Kanya, manalangin ka sa iyong puso, Lord, patawarin mo ako. Kinikilala ko na si Kristo lang aking tagapagligtas. Siya'y namatay para bayaran na aking kasalanan at muling nabuhay. Ako po iligtas mo, nagkitiwala po ako sa Kanya. Kung sasabihin mo yan sa Panginoon, galing sa puso mo, sinabi ng Bible na ang sumasampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Maliligtas ka kung sa puso mo, manampalataya ka. Diyan sa pagkakaupo mo, ikay manalangin. Para po sa mga mananampalataya, tayo po'y tumugon sa ating napakinggan. Marahil tayo po'y nalulumo, nadi-discourage, pero kailangan pala natin malaman na tayo magpapatuloy pamagitan ng paglilingkod sa isa't isa, pag-ibig sa isa't isa, at pagpako ng ating pag-asa sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Let's thank the Lord sa mga katotohanan ito.
at pagbulay-bulayan natin ito, mga kapatid. At angkinin natin sa puso natin, yes, Lord, totoo ang mga bagay na ito. At sa biyaya mo, tulungan mo ako maglingkod sa iba, magmahal sa iba, at tumingin, umasa sa pagbabalik ng Jesus Christ. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid, and as part of our worship, manalangin tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng biyaya para magawa natin ang mga bagay na ito at huwag tayong mag-give up sa pagkapatuloy sa Panginoon. Isang stanza po ang hilingan po natin ng mga musicians and then we will close in prayer. Manalangin po tayong lahat bilang response sa message na ito. Nakilang Diyos, salamat po sa kapayagan po ng ipong mga salita. At kami po ngayon ay lumalapit sa iyo na pakitulungan kami maalala ang mga bagay na ito at may sabuhay din po namin. Patuloy mong gamitin ang mga salitang narinig po namin. Ito po ang aming inihiling sa ngalan po ni Kristo Jesus. Amen. Manatili po tayo.